vlog natin. Ito na naman ang inyong ka-Oragon, AJ108, Gerard A. So nandito na naman tayo para sa ating panibagong vlog. Kaya huwag niyong kalimutan bago ang lahat at bago tayo magkalimutan, huwag kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell kung bago ka sa YouTube channel na ito. At mag-comment na rin kayo. Mag-comment na rin kayo sa mga gusto nyong i-comment at magtanong na din kayo kung may itatanong kayo at may mga kagustuhan kayong itanong. At sana po ay i-like ninyo ang video ito para naman may likers ako, okay? Alright mga Koragon, so ngayon nga ang gagawin po natin ay yung ano natin, yung ginawa natin, kung maalala nyo, naka-vlog yung paggawa natin ng giant Christmas tree na merong syempre star sa taas dahil Christmas tree siya. So ngayon, dahil ngayon po ay Lenten season na, alright, Lenten season na tayo, wala nang Valentine's Day, alright, so papalitan na natin yung giant Christmas tree. Giant Christmas tree pa rin siya or giant tree pa rin siya, pero ilalagay na natin siya ng symbol ng isang pagninilay-nilay, which is cross. Alright, cross na siya ang ilalagay natin kasi malapit na ang Lenten season. Alright, so yun lang mga Koragon, share ko lang din. So dahil po sa mga kaganapan at mga nangyayari dito sa ating lipunan, so siguro kailangan talaga nating magnilay-nilay. Alright, so kailangan nating mag-isip, kailangan nating magdasal, kailangan nating pag-isipan ng ating mga ginagawa dahil sa nakakatakot na mga pangyayaring nagaganap dito sa ating lipunan. Alright, so yon bilang simbolo ng ating pagninilay-nilay at kakaroon ng mga mabibigat na suliraning pangkalusugan. So sana po ay tayo ay mag-ingat lahat at sana po ay tayo ay magkaroon ng masaya, malusog at masaganang buhay. So pagdasal po natin lahat ng mga kababayan natin na nandyan sa iba't ibang panig ng bansa, lalong-lalo na yung mga sa iba't ibang panig ng mundo na nandoon or merong kontaminasyon or epidemya ng tinatawag nating nCoV. So sana po ay hindi na kumalat dito sa atin at sana po ay mag-ingat tayong lahat, lalong-lalo na sa inyo dyan, yung mga supporters natin, yung mga, ang daming supporters, yung mga subscribers natin. Yan, so ingat po kayo mga mahal natin sa buhay, pagdasal po natin lahat sila at sana po ay huwag tayong tumigil sa pagdadasal hanggang sa tugon or tugunin ang ating pagdarasal ng walang ibang makapangyarihan kundi ang ating Panginoon. So yun na nga mga Kaoragon, yun. So magsa-shoutout lang tayo sa lahat ng mga subscribers natin. Magpapasalamat tayo dahil isa na tayong 1,000 subscribers. So madami na po tayo mga Kaoragon. 1,000. Alright. So hindi po naman po tayo yayaman at hindi po naman po tayo kikita. Alright. So yun lamang po ay magkakaroon na lang tayo ng pribilehiyo. Alright, magkakaroon tayo ng mga pribilehiyo. So sana suportahan nyo pa rin ako hanggang sa dumaming pa tayo. So sa susunod na mga araw, titingnan natin kung ano ang pwede nating ipamigay sa inyo, lalo na sa mga subscriber natin dyan.
ano po, kung ano ang pwedeng ma-share natin sa inyo bukod sa pag-share ko dito sa aking trabaho at pag-share ko sa aking hobbies at pag-share ng aking mga natututunan at gustong matutunan sa inyo. So, mag-share tayo ng anything na pwedeng mapakinabangan din ninyo. Alright? So, hindi tayo masyadong mayaman ha. Hindi tayo masyadong light lang. Kung ano lang ang magagawang kaya natin. Alright? So, yun na nga mga kauragon. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga subscribers natin. So, parang umiikot lang ang ano natin umiikot lang ang lahat ng mga sinasabi ko sa iisang paksa. Alright. So, yun na nga po. So, napabalita po kasi dito sa Bicol region, sa Daet, yung Leon Hernandez Hospital ay nagpalabas na din ng written information sa madlang people na hindi po totoong nagkaroon ng pasyente ang Leon Hernandez na mayroong nCoV virus. Then, ang UST Hospital din sa Legazpi po, kaya maraming panic ang nangyari, pati yung sa BMC daw. So, nagkaroon, wala pong katotohanan po yun. So, ang kailangan lang po natin gawin ay magtiwala at makinig at tayo po ay sumubaybay sa kung ano man ang sasabihin ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng DOH kasi sila po ang nakakaalam niyan. So sana po ay magtiwala po tayo kahit na marami tayong karanasan. So, maniwala pa rin tayo na merong pagbabago dyan at sana po ay maniwala tayo na magagawan po ito ng paraan at sana po ay mag-ingat tayo lagi. So yan, so nung nakaraan ay mga kauragon, ganito yon. Nagkakaubusan kasi ng face mask noong mga nakaraang araw, pati sa Legazpi, sa Daet at saka sa Naga, dahil sa yun nga nagkaroon ng false alarm na mayroong daw na kontaminasyon or may contaminated patient ng nCoV dito sa Bicol region. So sana wag po tayo magpapakalat or sana po ay wag po tayo magpapadala sa mga panic. So kasi nakakatakot po 'yan. Ako personally, ako po ay sobrang natatakot sa ganyang mga sitwasyon. Hindi katulad noon na ako po ay binatapat, wala pang pamilyang o wala pang anak na inaalala. So noon, dahil syempre malalaki na yung aking mga kapamilya, kakilala, man sa buhay, halos wala nang maliliit. So medyo ang prinsipyo natin noon, laban kung laban, face to face, yan. Anuhin natin, harapin natin. Pero ngayon po, mga kauragon, medyo iba na ang sitwasyon, So, grabe pa lang nakakatakot pag ikaw ay meron ng inaalalang anak. So, hindi ka matatakot sa sarili mo, kundi matatakot ka doon sa taong minamahal mo, sa taong inaalagaan mo. Dahil iisipin mo yung kaligtasan nila, hindi na yung kaligtasan mo. Noong mga panahon, wala tayong pakialam na hindi naman sa walang pakialam, kung parang wala tayong masyadong inaalala kasi syempre ikaw yan. So hindi ka nag-iisip masyado, So yun ang natin. Yun ang nagiging prinsipyo natin. Pero ngayon, dahil sa nCoV na ito, so medyo nakakatakot talaga kasi di mo malaman kung sino ang paniniwalaan mo
dahil sa napakaraming impormasyon na pumapasok at na madaming numero na makikita mo na contaminated at merong namamatay ng di natin malaman na parang ang bilis. So kaya yon, nakakatakot talaga sa sitwasyon natin. So sana mag-ingat tayo, mag-ingat at pakiusap lang po natin sa lahat ng mga makakarinig at saka makakakita ng video ito. So paalala po natin, huwag po tayong maniniwala, huwag po tayong maniniwala at magpapanik, lalo na kung hindi naman totoo. So kailangan po natin i-verify muna yung mga impormasyon bago tayo umaksyon. Hindi naman masama na mag-ingat, pero mas lalong nakasasama pag may mga bagay tayong ginagawa na hindi naman kailangan is nagagawa natin. Yung katulad na lang nung siguro nakita nyo na ito sa Facebook Live ng isang health worker or isang tao na nasa health sector din. So binibidyohan niya yung isang Manila, sa Manilang sa parting Manila yon. Di natin malaman kung Chinese national or what. So basta binibidyohan niya doon saan niya is parang biglang nahimatay, nanginginig, parang nilalagnat or whatever, hindi natin alam kung ano sitwasyon, basta yun. Facebook live niya, then nanawagan at tinawagan niya yung mga ospital, yung barangay, yung police, yung Red Cross, yan, so walang rumesponde ni isa doon sa kinaroroonan ng taong yon. So siguro, ewan ko, siguro dahil sa sobrang takot na din siguro, kasi lalo kung hindi ka isang health personnel, so hindi mo alam kung paano i-handle, so talagang hindi ka lalapit at wala kang gagawin, kasi isasakripisyo mo nga naman yung buhay na uuwian mo at yung buhay na makakasalamuha mo, yung mga tao. So kaya lang, sana doon sa mga hospital, mga hospital, so dapat responde tayo, kasi parang ang mangyayari, imbis na quarantine, so makakaalis yun. So pag nakaalis yun, makukontaminate na naman yun or makaka-spread na naman kung saan. So hindi natin matitrace na naman kung nasaan yun. So padami ng padami. So yun lang, share ko lang, yun, nakakalungkot isipin, kasi hindi natin ginugusto na magkaroon ng diskriminasyon, pero sa mga ganitong sitwasyon nagkakaroon tayo ng diskriminasyon. So lalo pat siguro hindi naman natin alam talagang yun ang sakit niya, NCOV. So minsan nag-iisip na tayo na baka NCOV. So hindi na natin pinapatulan at hindi na natin tinutulungan. So nakakalungkot isipin. So sana tayo po ay magtulungan, at sana po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So sa lahat po ng nanonood at nakikinig, yan. So God bless us all. Sana po ay maging ligtas tayong lahat, at sana po ay ipanalangin natin na tayo pong lahat ay hindi na dapuan at bigla na lang mawala ang mga karamdamang ito, at liparin na lang ng hangin sa langit at di na bumalik. So maraming salamat po again sa mga subscriber ko. Shout out po sa inyong lahat, at sa mga nanonood ng mga videos ko, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat, at ingat po tayong lahat. So again, this is your Ka-Oragon mentor, soldador, jardinero, cocinero, AJ with an A, AGA, Gerard A. So don't forget to hit the notification bell, subscribe, like, and comment. Bye-bye. Thank you very much.